Ang course ko po sa UP ay statistics. So mahilig po ako sa mga surveys. No? At itong mga nagdaang taon, sinusubaybayan ko yung mga topics na nagbibigay kabalisahan, nagbibigay ng worry, hindi lamang sa buong mundo, kundi sa mga Pilipino. So meron pong 10 bagay na nagbibigay sa atin ng mga agam-agam o pagkabalisa. Yung una, siyempre, ay pinansyal o pera. No? Kasi apektado nito ang budget mo sa food, yung mga may sasakyan, mga may motor, alam na alam nyo yung presyo pagtaas. No? At hindi lang yon, pagka may kalamidad, lalong tumataas kasi nakakaroon ng problema sa supply. Pero ang nakakabalisa, itong nakaraang 2017, bago pa mag-pandemic, hanggang ngayon, ang pangalawang pinanggagalingan ng problema ng mga Pilipino ay yung kalusugan. Matagal nang maraming problema sa kalusugan ng Pinoy, sa puso, sa lungs, at saka sa kidney. Pero itong mga nagdaang panahon, sabi sa statistics, 3.6 million Filipinos have mental, neurological, or substance disorders. Yung first half last year, January to June, 2,000 suicide cases were reported. Yun yung nire-report. Kasi ang mga Pilipino, pagka nakakahiya, hindi naman nire-report eh. Pero kahit yung 2,000 suicide deaths reported, i-divide nyo yan sa 182 days. Alam nyo, 11 suicide a day. No? Tapos, nung December 21, nung nakaraang December, hanggang January 2, wala pang isang buwan yan, 961 called the DOH Mental Health Outline. No, kasi marami silang mga gumugulo sa kanilang kaisipan. Ang pangatlong area na pinanggagalingan ng worry at saka stress ng mga Pilipino ay yung trabaho. Parang ayaw mo nang pumasok. No? By the way, hindi lang trabaho sa opisina, ha? Trabaho din sa church. Kasi, nawawala na yung joy sa trabaho. Nagiging demands. Tapos ang tanong, hanggang kailan kaya ako? Hindi na stable ang mga trabaho. At kapantay doon sa survey, yung stress o worry na nanggagaling sa school. Yung affordability ng tuition. Kaya nga yung iba ayaw na mag-anak eh. Kasi ang taas daw ng tuition. Tapos yung mga estudyante naman, yung kanilang performance, lalo ngayon maghihigpit ang Department of Education. Dati pinapasa na lang lahat. Pero ngayon, naghihigpit na sila. Tapos yung school, sana ligtas siyang lugar. Kaya lang, nauso yung bulihan sa school. No? Kala mo, sa Korea lang nakikita yun, no? Pero yung pala, kasama din sa mga school ng Pilipinas. Siyempre, meron din tayong stress sa ating mga pamilya. Yung mga single dyan, na 30 na, single pa, sabi ng mga magulang, kailan kaya ito mag-aasawa? At yung mga nag-asawa naman, kailan kaya ito magkakaanak? So, yung expectation ng pamilya, nakakabigay ng stress yun. Diba? Ryan, magandang ngiti ni Ryan. Welcome. Tapos sa pamilya, may mga disappointments din, di ba? Disappointment ka sa tatay, disappointed ka sa nanay, disappointed ka sa mga anak. Tapos yung aaway-away pa, yung mga magkakapatid. Yung pang-anim daw, pero minsan sa iba, number 1 ito, yung political instability, yung corruption. No? Ano kaya may mangyayari kaya dito sa mga kaso-kasong ito? May mga mangyayari kaya dito sa mga trillion march na to? August pa nagsimula ito natapos na yung taon wala pa. No?
Ngayon, may bago na naman, yung mga Duterte naman, no? Kaya medyo bumababa na yung passion ng mga Pinoy sa corruption, no? Ito palaging problema araw-araw, yung traffic, no? Saka yung mga availability ng services. Pumarada kami sa Shangri-La kahapon, no? Magdi-dinner lang. Ang parking 150 pesos. Napakamahal ng parking, no? Kaya pala walang napapark, kukunti lang. Yung pang-8, ito, medyo nagbibigay din ng stress ito. Yung umiidad ka na, no? Tapos masasakitin ka pa. Sino mag-aalaga sa'yo? Yung mga anak mo, may mga asawa na. Nako, ang caregiver ngayon, napakamahal. No? Pati katulong ngayon, mahal na di ba? Mga 8,000 to 10,000 na a month. Yung caregiver, magkano? 2,000 a day. No? Bakit ka pa magkakatulong? Di mag-caregiver ka na lang, pumunta ka sa TESDA, kumuha ka ng certificate, o di mas malaki ang kita. Pero yung mga umiidad, hindi ko akalain magsa-70 naman ako. Ay, nako. Tapos sa Pilipinas, may nadadagdag pa. Meron tayong bonus yung mga disaster. Kailan kaya babagyo? Kailan kaya magka-earthquake? Kailan kaya puputok yung bulkan na yon? No? At syempre, yung panghuli, na nagbibigay din ng stress, yung kamatayan. Either ikaw yung mamamatay, saan kaya ako pupunta, o yung mahal mo sa buhay na inaasahan mo ay pumanaw na. Yung worry at saka stress, hindi mo pwedeng tanggalin Pwede mo lang pagtagumpayan. No? Kasi nandyan siya Ano ba yung worry? Doon sa binasa kanina, ESB, ang ginamit na word ay anxiety. Do not be anxious. Sa ibang translation, do not worry. Sa ibang translation, do not be troubled. Yan. Pero sa Tagalog, maraming words sa worry, no? Ano yung mga words na yon? Mabalisa, mag-alala, mabahala, mag-agam-agam, mangamba. May ginamit pa si Elder Randall kanina Nalimutan ko kaagad. May ginamit siyang word na worry din ang ibig sabihin Ano? Ayun. Magulumihanan. Yan. Anong root word nun? Gulo. Yung nagulo isip. Pero yung sa Greek, yung salitang worry or anxiety, ibig sabihin, to pull apart in opposite direction. Yung hindi mo malaman kung saan ka lalagay, saan ka pupunta. Kaya ka nagwo-worry. No? Yung worry ay normal kapag ka mayroong problema o mayroong threat. Nag-aalala ka. No? Yung iba nga ayaw na magpa-check up Kasi nag-aalala sila, baka daw may ma-discover. Di wag ka na lang magpa-check up. Pero pag yung worry ay tuloy-tuloy at lumalala, hindi na yun normal. No? Ang tawag na doon, anxiety disorder. Para yung kalungkutan No? Nalulungkot tayo. Nalulungkot ka na walang ka ng trabaho, nalulungkot ka na walang ka ng girlfriend, nalulungkot ka na walang ka ng pera. Pero pag nagkapera ka na, nagka-boyfriend ka uli, nagkatrabaho ka uli, wala na yon. Pero pag yung sadness, yung kalungkutan, tuloy-tuloy, hindi na sadness ang tawag dyan. Depression ang tawag. At pag nagtuloy-tuloy yung depression, suicide na ang ending niyan. No? So, bakit sinabi ni Jesus, sunod-sunod, at least 5 times, do not be anxious, do not worry, do not worry, do not worry, do not worry. Si Paul, mas matindi. Tumigil ka sa pag-aalala. Tigilan mo yan.
Bakit? Sabi ni Jesus sa Matthew 6:25, dahil dito sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Anong inyong kakanin? Ang taba-taba mo na nga eh. Anong iyong iinumin? So, by the way, wala dun yun ha. Dinagdag lang ni Pastor ha. Huwag kang mag-alala sa iyong buhay. Anong iyong kakanin? Anong iyong iinumin? Anong iyong para sa katawan? Anong iyong susuot? Sino sa inyo na sa pag-aalala ay nakapagdagdag ng 1 oras sa kanyang buhay? Hindi beneficial, hindi kapakipakinabang ang mag-alala. Bakit? Ito raw ay para kang nakasakay sa tumba-tumba, sa rocking chair. No? The rocking chair keeps you busy, but it brings you nowhere. Na? Ang tagal-tagal mong ganyan ng ganyan, wala ka naman nararating. Yan ang nangyayari sa mga nagwo-worry, yung nag-aalala, nababalisa. Ginugulo mo ang sarili mo, 3 oras ka na nag-iisip, wala pa rin dumadating na maganda sa isip mo. Kasi nakapokus ka doon sa problema mo. Ayan. So sabi ni Jesus, tigilan mo yan. Kasi hindi makakadagdag kahit 1 oras yung pag-aalala mo sa quality ng buhay mo. Ito pa ang nagagawa ng worry. Tayong lahat dito, sabi ni Jesus, you did not choose me, but I chose you that you should go and bear fruit and that your fruit should last. And if you are fruitful, whatever you ask in my name, it shall be given to you. So tayo ay dinisign ng Diyos para magbunga, no? Para may mangyaring maganda sa ating mga buhay. Kaya lang, pag tayo nag-aalala, sabi ni Jesus dun sa parabola ng manghahasik, when anyone hears the word of the kingdom at hindi niya naintindihan, pag nakikinig ka ng sermon, nag-ating ka ng Bible study, hindi mo naintindihan, hindi mo lang naintindihan. Hindi. Anong sabi? The evil one comes and snatches away what has been sown in your heart. Yung narinig mo ay ninakaw. Kaya walang tumanim eh. No? Walang nangyari sa iyong buhay. Sa kabila ng ikaw ay attend ng attend, Bible study ng Bible study, walang nangyayari sa buhay mo. Bakit? Kasi yung mga naririnig mo ay ninanakaw ng kaaway. Pangalawa, yun namang nahasikan na tulad ng matitigas na lupa. Ito yung lalaki na nakarinig ng salita ng Diyos. Aba, immediately naging masaya siya. Wow, ang ganda nung narinig ko kanina. Pero dahil wala siyang ugat, temporary lang yung kanyang kagalakan. Nung dumating yung problema at saka mga pagsubok, dahil sa salita, ay nawala na siya. Yung pangatlo, ito na yung ating concern. The one on whom the seed was sown among the thorns, sa mga tinikan, ito yung tao na nakarinig ng salita ng Diyos. Tapos anong sabi? And the worry of the world, yung ating binanggit kanina, maganda yung narinig mo, maganda yung Bible study doon sa grupo nyo, pero natakpan siya ng mga alalahanin sa mundo at saka ng deceitfulness ng kayamanan. Nasakal yung salita at ang resulta, walang bunga. Ang lungkot pagka walang bunga. No? Pag intay ka ng intay sa puno ng mangga, Kuya Bala, no? 10 taon na, hindi pa nagbubunga yung puno na yon. May problema ata. Baka hindi yun mangga. Ano? So anong ginagawa pagka hindi nagbubunga? Sayang yung substansya ng lupa eh. So puputulin mo na lang siya, gagawin mo na lang siyang kahoy, no? So yun ang unang disadvantage ng worry. It keeps you from being fruitful. No? Pangalawa, sabi ni Jesus, doon sa last verse, huwag kang mag-alala tungkol sa kinabukasan. Kasi yung kinabukasan, meron siyang sariling pag-aalala. Each day has enough trouble of its own.
Kasi tayo, inaalala natin yung mangyayari bukas, next week, next month, next year. Sabi ni Corrie ten Boom, worrying does not remove. Worrying does not tomorrow of its sorrow. Parang mali ata. Worrying does not remove the sorrow of tomorrow. It empties today of its strength. Kasi lahat tayo, binigyan ni God ng 24 hours eh. Lahat tayo binigyan ni energy ng God for today. Huwag mong gamitin yung oras mo, huwag mong gamitin yung lakas mo para sa next week. No? Kasi you will deplete your time and energy. Sabi ng isang poster, worry is a total waste of time. It does not change anything. All it does is to steal your joy and keep you busy doing nothing. Ayaw mo lumabas ng bahay. Ayaw mo pumasok sa opisina. Ayaw mo mag-aral. Bakit mo ayaw mag-aral? Kasi baka bumagsak ako eh. No? Meron tayong member sa Bread nakatapos siya ng medicine. Tapos sabi niya, Pastor, pag-pray mo nga ako. Bakit? Parang ayaw kong kumuha ng board exam eh. Bakit? Baka bumagsak ako, Pastor eh. Inaalala mo na babagsak ka? Hindi ka pa naman bumabagsak eh. Kumuha ka muna. Tapos, pagkatapos mong kumuha ng exam, saka ka mag-alala. Pagbagsak ka na. Abay, kumuha ng board exam, hindi pumasa siya. Oh. No? Sabi ni Mark Twain, sa dinami-dami ng bagay na aking inaalala sa kinabukasan, karamihan sa kanila hindi naman nangyari. Diba? Paano na kapag? Aba, pagka yan ang iniisip mo, wala mangyayari talaga sa buhay mo. Ito ang medyo hindi maganda. Yung pangatlo, si Pedro, nung makita niya si Jesus na lumalakad sa tubig, na-inspire. Kanina natatakot dahil madilim at saka parang may multo. Pero nung sabihin ni Jesus na, ako ito, sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw yan, command me to come to you. Wow! To come to you where? On the water. At anong sabi ni Jesus? Halika. Ano nangyari? Wow. Peter got out of the boat. At siya lang ang lumakad sa tubig sa lahat ng mga Bible characters. No? Ngayon, sa Facebook, sa AI, marami ka nakikita tumatakbo sa tubig no? Pero nung panahon ni Jesus, si Peter lang ang nakagawa nun. At pumupunta siya kay Jesus. Siguro sabi ng mga ibang disciples, wow, parang gusto din namin. Ganyan, no? Kaya na, Matthew 14:30, ano nangyari? Papunta siya kay Jesus, pero may nakita siya. Ano nakita niya? Sino na nakakita dito ng hangin? Meron nakakita dito ng hangin? Si Pedro nakita niya yung hangin eh. Well, siguro nakita niya yung mga alon, no? Yan ang problema eh. Pagka hindi ka nakatingin kay Jesus, kung ano-ano nang nakikita mo, no? So ano nangyari nung makita niya yung hangin? So ito yung susunod sa anxiety, fear, yung takot. At nung matakot siya, no? Ano nangyari? Lumubog. Kaya marami ngayon lumulubog eh. No? Kasi palagi nag-aalala, palagi natatakot. So, sumigaw siya. Anong sigaw niya? Parang ito pinakamaikling prayer sa Bible eh. Alam mo, pag nalulunod ka at mananalangin ka pa ng mahaba, matutuluyan ka. No? Yung hindi pwede tayong palaging religious eh. Si Peter, nung lumulubog siya, yung prayer niya, 2 words lang yan sa Greek.
Ano? Lord, save me! Ano? Ang ganda naman sa verse 31. Ano sabi? Wow! Immediately. Mga kapatid, ano bang trabaho ni Pedro? Hindi marunong siyang lumangoy. Di ba? Di ba? Marunong siyang lumangoy. Lumaki siya sa tabing dagat eh. Pero pag takot ka na, pag nag-aalala ka na, hindi ka na nakakalangoy. No? So yan ang mahirap pag ikaw ay nababalisa, nag-aalala. Hindi ka lang unfruitful, hindi ka lang nagsasayang ng oras at panahon, pati yung dapat nagagawa mo, hindi mo magawa kasi natatakot ka. No? Buti na lang may Panginoon tayo na immediately stretch out His hand, took hold of him. Kaya lang, ano sabi? You of little faith. Bakit ka nagduda? Alam nyo, kung hindi tayo nagdududa, great things will happen in and through our lives. Kasi dinisenyo tayo ng Diyos na maging mabunga, hindi mabuhay ng ordinaryo. Bakit? Kasi the one who is within you, yung Holy Spirit, is greater than all the challenges in the world. You and I are overcomers. You and I should be fruitful. Kaya lang, tayo ang nagsasara dahil sa pag-aalala ng mga oportunidad sa buhay natin. Pastor, matanda na ako, ano pa ba naman iisipin kong fruitfulness? Aba, sabi ko nung last sermon ko, si Abraham, ilang taon nung tinawag ni God? 75 eh. Na? Si Moses, ilang taon nung tinawag ni God? 80. Si Caleb, nung magsabihin niya kay Joshua, give me that hill country. Ilang taon siya? 85. Meron na ba dito mga 85? Oh, you can still conquer your Hebron. You can still do great things. Ano? Huwag nating limitahan ang ating sarili. Ano pa yung verse na nagsasabi na I can do? Oh. Diba? Si Stephen Curry, nung unang pasok niya sa NBA, walang pumapansin sa kanya kasi maliit eh. No? Hindi siya katulad nila LeBron James. Mababa pa ang sweldo niya. Pero itong last 5 years, siya ang pinakamataas ng sweldo sa NBA. Siya na yung pinakamaraming points sa NBA. Hindi niya pinokus ang kanyang atensyon sa size niya, sa height niya. No? Pinokus niya yung atensyon niya sa kung ano yung magagawa niya na hindi nagagawa nila LeBron James. So worry drives us to fear and drowning. Ayaw mo nang tignan ng kinabukasan. Ayaw mo na mag-asawa. Ayaw mo na magkaanak. Ano pang gagawin mo sa buhay mo? Pero ito ang pinakamalala, yung pang-apat. Worry displeases God. Sabi ni Jesus, why are you worried? Kasi pag tuloy-tuloy yung ating pag-alala, ibig sabihin, may problema tayo sa pananampalataya. No? Hindi na ikaw ang problema lang. Ang problema, yung pananampalataya mo sa Diyos ay maliit at paliit ng paliit. Sabi ni Jesus, yung mga hentil, yung mga walang paniwala sa Diyos, they eagerly seek all these things. Anong kakainin, anong dadamitin, anong iinumin. Your heavenly Father knows. Alam ng iyong Ama sa langit na kailangan mo ang mga bagay na ito. Hindi mo ba siya pwedeng pagtiwalaan? Kasi pag nag-aalala ka, sinasabi mo, pati ikaw, Lord, wala kang magagawa eh. Yun ang sinasabi mo. Hindi ko sinasabi yun, Pastor. Hindi mo nga sinasabi sa bibig mo kasi takot ka lang. Pero actually, at the back of your mind, yun ang sinasabi mo na, hindi ako kayang alagaan ng Diyos. Hindi kayang pasayahin ng Diyos ang buhay ko.
Kaya lang, pag ganun ka mag-isip, look at Hebrews 11. Without faith, it is impossible to please Him. Kasi kung lalapit ka sa Diyos, you must believe na He is. Diyos siya, buhay siya. And He is a rewarder of those who seek Him. Na kung lalapit ka lang sa Kanya, yung mga pinoproblema mo, ay tutulungan ka niya. Kaya lang, kulang yung believe mo eh. Ikaw ang gumagawa. Nako, last month, nagka-problema ako dito. Kasi pagkatapos ng Christmas, marami tayong kinain eh. Nagpa-executive check, nagpa-blood test kami ni doktora. 6 years na kaming borderline, yung HbA1c namin, borderline, 6. Aba, nung January 7, dumating ng gabi yung resulta namin. Nako, 6.7 ako, 6.4 siya. Nako, si Pastor Nomer, immediately sabi ko agad, kailangan pagtagumpayan ito. Kaya lang, hindi sa pamamagitan ng Diyos eh. Gumising ako ng maaga. No? Kailangan, pawisan ako. So, naglakad ako. No? Maaga-maaga. Ayun, na-pneumonia ako. Kasi nalamigan ako eh. Mahigit 3 linggo akong may sakit. No? Oh, what peace we often forfeit. What needless pain we bear if we do not carry things to God in prayer. Wala ka ng lakas, wala ka ng boses, tapos nilalagnat ka pa. Naku, sabi ko, Panginoon, patawari mo. Dapat lumapit na lang ako sa iyo eh. No? Yung si Kuya Gani, gwapong-gwapo. Pero nung nandito pa ako sa bread moon sisinghap-singhap niya, Ate Gay, ano? Oh. No? He who comes to God must believe. Huwag natin siyang pagdudahan na kaya niya at gagantimpalaan niya tayo. No? So ngayon, punta tayo doon sa tanong, how will I overcome, Pastor, yung aking pag-aalala? Kung pupunta ka sa internet, may 12 suggestions. Now, magaganda naman to eh. Kailangan may support group ka, mag-journal ka, mag-exercise ka often, kumain ka ng healthy balanced diet, go out in nature, listen to soothing music, try relaxation techniques like deep breathing, avoid yung asawa mo kasi nabibigay siya ng stress. Hindi. Avoid stressful work situations, hindi pala asawa. Plan ahead to avoid last-minute stress. Reward yourself whenever you overcome worry. Do something you enjoy. Turn worrisome thoughts into prayer. By the way, magaganda naman ito. No, magaganda naman. Pero ano yung ways ni Jesus? Kasi hindi lang siya nagsabi na do not worry. Nagbigay siya ng mga panukala para mapagtagumpayan natin ang worry. So tingnan natin yung 3 na pinapagawa ni Jesus kapag tayo nag-aalala. Ano yung una? Matthew 6:25. For this reason, sabi ni Jesus, for this reason na palagi kayong nag-aalala, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala. Bakit? Is not life more than food and the body more than clothing? Alam mo, mabubuhay ka kahit hindi ka mag-eat all you can ng 1 buwan. No? Mabubuhay ka kahit hindi ka mag-shopping ng bagong damit ng 3 buwan. No? Pero may mga tao, feeling nila, pag hindi sila nakapag-shopping ng 1 buwan, parang may sakit na sila. No? Is not life more than food and the body more than clothing? Anong gagawin ko nga kung ako'y nag-aalala? Sabi ni Paul, do not worry about, anything, but in everything, by prayer,
supplication. Dagdagan mo pa ng thanksgiving. Let your request be made known to God. At ano mangyayari? The peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your, ayan. So marirelax ka na. And your minds in Christ Jesus. Kasi hindi mo napapansin, pag nag-aalala ka, medyo dumidistansya ka kay Lord eh. Mas binibigyan mo ng atensyon yung feeling mo, yung problema mo, kaysa kay God. No? Kaya ang resulta, lalong lumalala yung problema mo. So let us come and listen, kasi isa sa name ni Jesus, Prince of Peace. Ano? Mas magaling siya kaysa sa mercury drug. Tingnan nyo sabi sa Old Testament, Ho, everyone who thirsts, come to the waters. You who have no money. Ayan, yung iba sa atin, pag wala tayong pera, depressed na depressed tayo eh. Come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money, without cost. Ano, hindi kinakailangan may pera ka para lumapit ka sa Diyos. Bakit mo inuubos ang pera mo sa hindi naman nakakain? Ang iyong sweldo sa hindi nagsasatisfy. No? Eto na. Listen carefully to me, sabi ni God. Anong resulta? Eat what is good, delight yourself in abundance. Incline your ear, come to me, sabi ni Lord. Listen that you may live. I will make an everlasting covenant with you according to the faithful mercies shown to David. Alam niyo, nung si David, nung kinilala niya si Lord na shepherd niya, anong sabi niya? The Lord is my shepherd. Oh, di ba? He is the one who will lead me in green pastures. He is the one who will lead me beside quiet waters. He is the one who will guide me in paths of righteousness. Tapos sabi sa verse 6, surely, not maybe, surely goodness and love will follow me. Oh, di ba? So sa halip na mag-alala ka araw-araw, mayat maya, di lumapit ka kay Lord. Makinig ka. By the way, yung prayer double ha. Sa prayer, hindi lang ikaw ang salita ng salita. No. Pag ikaw ang salita ng salita, napapagod ka. Makinig ka naman. Pagkatapos mo mag-pray, makinig ka naman, tingnan mo kung ano sasabihin ni God. Ang resulta, you will eat what is good, you will delight yourself in abundance, mabubuhay ka. So, titingnan natin yung halimbawa nito sa New Testament. Alam na alam nyo itong story na ito magkapatid eh. Nung pumasok si Jesus sa village, sino tumanggap sa kanya? Aba, tumanggap sa kanya. Bakit na napunta dyan? Pabalik nga tayo, balik. Ayan, sige, sundan na natin ito. So sabi ni Jesus sa atin, next slide please. Sige, susunod. Sige pa. Sige pa. Nawala tayo. Sunod. Hindi, ano na, forward. Please forward. Ay, conclusion na to. Sumobra. Balik, balik. Sige pa, isa pa. Sige pa. Yan. So, sinong tumanggap kay Jesus nung dumating siya sa village? Aba, si Martha. No? Siya yung nag-imbita. Nagkataon siya, may kapatid, pangalan Mary. Anong ginagawa ni Mary? Ba, nakaupo doon sa may paanan ni Jesus. At anong ginagawa niya? Nakikinig. Yan. So, yung ate niya, tumanggap kay Jesus, pagpasok ni Jesus, ang problema kasi kay Jesus, pag inimbita mo, may kasamang 12 eh. Kung si Jesus lang, madali-dali, di ba? 12, so 13 na sila. Ayan. Pagpasok ni Jesus, siyempre magtuturo eh. Ba, si Mary, nakaupo doon, nakikinig. Si Martha, anong ginagawa niya? Martha was, abalang-abala siya sa lahat ng kanyang mga ginagawa. So, lumapit siya kay Jesus. Ayan. Anong ginawa niya?
Kuya Bal, anong klaseng dialogue yan? Hoy Lord, wala ka bang pakialam? Iniwanan ako ng kapatid ko para gawin lahat yung trabaho. Pwede ba sabihan mo siya na tulungan ako? Yan. Alam mo, pagka tayo ay nag-aalala, yan ang problema eh. Either matakot ka o either mag-complain ka. Na? Anong sagot ni Lord? The Lord answered and said to her, Martha, Martha, bakit sabog ang utak mo? Yan ibig sabihin ng worry is, sabog. Alalang-alala ka sa maraming bagay. No? Pero isang bagay lang ang importante. At pinili ni Mary ang bagay na yon na hindi tatanggalin sa kanya. Bakit pa nagpunta doon si Jesus? Hindi para hindi naman pumunta si Jesus doon para kumain eh. Ang problema, si Martha, yung isip niya, siguro gusto niyang umupo din. Kaya lang niisip niya, kakahiya naman. Minsan lang pupunta si Jesus dito. Saka yung mga alagad niya, magugutom pa. So gawa siya ng gawa. Pero napapagod eh, kasi 13 yung papakainin eh. No? Tapos pagtingin niya doon sa kapatid niya, aba, nakaganon, tuwan-tuwa oh. Tuwan-tuwa si Mary. Nagalit. No? Pati si Jesus pinagalitan eh. Don't you care? Ay, nako. So pag tayo mag-aalala, sa halip na mag-aalala, lumapit na lang tayo kay Jesus, makinig tayo sa Kanya. Yan. Pangalawa, yung susunod. Yan. Anong advice ni Jesus? Look at the birds of the air. Kasi pagka nag-aalala ka, namumroblema ka, yung mind mo, yung mata mo, nakapokus na lang sa sarili mo, sa tampo mo, sa sama ng loob mo, sa lahat ng nangyayari sa damdamin mo. Sabi ni Jesus, tumingala ka, tingnan mo mga ibon. Hindi naman sila nagtatanim, hindi sila umaani, hindi sila nag-iipon. Yet your heavenly Father feeds them. Are you not worth much more than they? Sino mahalaga, yung mga ibon o ikaw? Siyempre ikaw. Bakit ikaw, nakakunutang noo mo? Yung mga ibon, wala silang kulubot sa noo. Nakakita na ba kayo ng ibon na may kulubot sa noo? Ha? Meron na ba kayo nakitang ibong namatay? Meron. Yung nasa hawla, yung inaalagaan ng mga tao. Kasi nagbakasyon yan, nalimutan yung ibon. Pero yung mga ibon sa parang, your heavenly Father feeds them. Mas importante ka sa mga ibon eh. Eto pa, 6:28. Obserbahan mo yung mga lilies of the field. No? Hindi naman sila naggagansilyo. Pero sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa kanyang kaluwalhatian, hindi nakapagdamit ng gasing ganda tulad nito. If God so clothes the grass of the field, na ngayon ay buhay, tapos bukas matutuyo at susunugin, will He not much more clothe you? So, hindi lang tayo lalapit sa Diyos. Yung mata natin, ituon natin sa Kanyang pag-aalaga sa atin. Nung ma-hospital ka ba noon, ano nangyari? Pinabayaan ka ba ng Diyos? Nung may problema ka noon, pinabayaan ka ba ng Diyos? Sabi sa Psalm 92 verse 4, For you, O Lord, have made me, glad. Bakit siya masaya? By what you have done at the works of your hands. Kasi pag ang tiningnan mo, nag-focus ka, yung gawa ng tao, sasama ang loob mo eh. Alam niyo, si Doktora, bihira ko makitang umiyak yan eh. Pero nung nire-repair yung bahay namin, may gumagawa ng table na marble. Napaiyak siya kasi yung paggagawa, nabasag ata nun yun eh. Paggawa ng tao talaga, nakaka-disappoint. Pero kung gawa ng Diyos, nakapagbibigay ng kasayahan.
Psalm 121. Saan natin tutuon ang mata natin? I will lift up my eyes to the mountain. Saan manggagaling ang tulong? Ang tulong ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Hindi niya papayagan na ikaw ay madapa. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. Siya na nag-iingat sa Israel ay hindi umiidlip o natutulog. Ang Diyos mo ay 24/7 nagising. So bakit ka mag-aalala? Bakit ka mangangamba? So yung una, lapit ka sa Panginoon, makinig ka. Pangalawa, tingnan mo yung mga ginagawa niya sa mundo, yung ginagawa niya sa buhay mo. Yung pangatlo, sabi ni Jesus, your heavenly Father knows what you need, that you need all these things. Verse 33, but seek first the kingdom, His kingdom, and His righteousness, and, ano daw? All these things will be added to you. Ayaw mo ba nun? Kaya lang, hindi sigad ang inuuna mo yung iba. Sabi ni Jesus, earlier passage, Matthew 6:19, huwag kang mag-ipon para sa iyong sarili ng kayamanan sa lupa na nasisira at ninanakaw. Store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, where thieves do not break in or steal. Eto na. Where your treasure is, there your heart will be also. Kaya minsan, samang-sama yung loob natin, alalang-alala ka, kasi 80% ng puso mo, wala sa Diyos, nandun sa tinatangkilik mo sa lupa. Nawawala. No? Yung inipon-ipon mo katagal-tagal, pinautang mo, sabi magbabayad sa Tuesday, hindi naman sinabi sa'yo kung anong year. So, ang laki ng problema mo ngayon dahil meron ka ding responsibilidad. No? So, ngayon, ang gaalala ka, paano na? Paano na ako? Ayan. Kasi nga, yung puso mo, doon nakatuon So, pag yun ang inuga ng kaaway, ugang-uga ka din. Pero kung yung puso mo, yung mata mo ay nasa Panginoon, hindi siya mauuga. So let us align our affections to God's agenda. Ano ba yung kakompetensya ng God's agenda? Ito, natutunan ko to ng pandemic. Gusto kong i-share sa inyo. Psalm 131. Sabi nung psalmist, Lord, 3 bagay yung ginibap niya para magkaroon siya ng kapayapaan. Ano yung una? Alam nyo, minsan yan ang nagbibigay sa atin ng kabalisahan. Kasi ang motibo natin, pride. Pangalawa, ano daw? Yung kapatid ng pride, yung arrogance. Ano bang difference nila? Yung pride sa loob yung arrogance nakikita No? Tapos, I am not concerned with great matters or subjects, ano daw? Too difficult for me. No? Si pastor, magsisitenta na, hindi na ako mag-a-attempt mag-class A or class B sa badminton. No? Tatanggapin ko na, lulunukin ko na yung aking kahihiyan na level C na lang ako. Hanggang isang step na lang ako. Yan. At bago ako maglaro ng pickleball, iisipin ko muna yung aking tuhod at saka yung aking ankle. Pero kung proud ka, gusto mong patunayan sa iba na magaling ka, ayun, mag-knee replacement ka o mag-hip replacement ka. Give up pride. Give up arrogance. Give up those great matters or subjects that are too difficult. No? Hindi naman difficult, no? Difficult, wag na. Hindi, yung too difficult. Instead, ano sabi ng writer? I am content and at peace. Para akong sanggol na tahimik
doon sa mga kamay ng kanyang ina. So my heart is quiet within me. At bakit siya ganon? Kasi he trusts the Lord eh. Nung 2020, nagdadrive ako, March. Sabi ko kay doktora, Sil, parang nabubulag ata ako, kaya mag-drive. Babangga tayo. Pala, may problema pala ako sa mata. Na? Sunod-sunod. Problema sa mata. Problema sa COVID. 2 COVID. Problema sa tuhod. Tapos problema sa kidney. Tapos problema sa gallbladder. Sunod-sunod. No? Kaya yan ang aking favorite ngayon. I am content and at peace. I will not accept na yung mga bagay na hindi na para sa akin. Kasi it causes stress eh. It causes unnecessary pressures. Kasi hindi na ako bata eh. Ayan. Romans 12:2. Do not copy the behavior and custom of this world. No? Kasi ang custom of this world, lahat nagte-10 kilometer eh. No? Yan. Lahat you need to love yourself, sabi ni Doktora kanina. Yan ang prevailing culture. Mahalin mo yung sarili mo. Ano? Kung hindi ka mahal ng asawa mo, hayaan mo lang. Mas mahalin mo yung sarili mo, palayasin mo. Yan. Yan ang ngayon. Ano? Sabi, do not copy the behavior and custom of this world. Let God, transform you into a new person by changing. Diyan nagsisimula ang pagbabago. By changing the way you think. At pagka inalaw mo si God to transform you, you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Wow! No? Kaya si Pastor masaya ngayon eh. Excited ako ngayon sa buhay kasi alam ko na kung ano yung will ni God for me this year, saka Lord willing, next year and the years to come. So mas excited ako ngayon. Kasi hindi na nakasalalay sa kung ano yung gusto ng mundo, ano yung gusto ng mga tao. Hindi na. Ano yung gusto ng Diyos. At pag yun ang pinarso mo, all these things will be added to you. So ano yung ating message ngayong umaga na pwede niyong iuwi? Anong problema sa worrying? 4. Nahihinder ka na maging fruitful, binabawasan yung energy mo, time mo, yung worry mo, dinadrive ka to fear and to drowning. 5, worry displeases God. Ano yung solusyon to overcome worrying? Sabi ni Jesus, come and listen to Jesus, the Prince of Peace. Look at the Father's care. Anong ginagawa ng Ama? At pangatlo, align yourself with God's agenda. So pag meron kang gagawin, meron kang desisyon, simple lang ng tanong ito kaya ang kalooban ng Diyos? Pag yun ang kalooban ng Diyos, kahit mahirap, go for it. Kasi wonderful things will happen. Pero kung hindi kalooban ng Diyos, iyan mo na lang, isang tabi mo na lang. No? Paano? Sinong gagawa nun? Hindi naman ikaw ang Mesaya eh. May ibang gagawa nun. Yan. So let me share yung assurance sa atin na makikinig sa Diyos, titingnan natin ang Diyos, at saka mag-a-align tayo sa Diyos. Sabi ni Paul sa Philippians 4:19, sa mga nag-aalala sa maraming bagay, problema, my God will supply, not some, no? My God will supply all your needs. Bodily, mentally, relationally, future, my God will supply all your needs. At may qualifier, according to His, wow, mayaman ng Diyos eh. No? At pagka nasupply yung needs na yon, ano magiging resulta? God will be glorified. No? Hindi na ikaw ang mag-glorify. Hindi na sila. Si God mag-glorify.
Paano yung mga daladala mong mga kabigatan at pag-alala? Psalm 55:22, kinote siya ng 1 Peter 5:7. Ano daw? Give your worries. Sa ibang translation, itapon mo, ihagis mo, ibigay mo ang iyong mga pag-aalala sa Panginoon. He will take care of you. Ano pa yung kasunod? He will never let good people down. Kasi nakataya ang pangalan ni God sa iyo. So let me end with this song. Hindi na to alam ni ni MJ. Huwag kang mag-alala, MJ, hindi ko to kakantay. Pero ito ay alam namin ng mga nasa UP Los Baños. Ang title, Give Them All to Jesus. Are you tired of chasing pretty rainbows? Marami tayong mga hinahabol kasi makukulay sila. Are you tired of spinning round and round? Para ka nasa wilderness, ang tagal-tagal mo nang paikot-ikot. Wrap up, no? Balutin mo all the shattered dreams of your life. Yung mga disappointments mo, yung mga hurts mo, ano sila? Balutin mo and lay them down at the feet of Jesus. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Your shattered dreams, your wounded heart, your broken toys, give them all, give them all, give them all to Jesus. He will turn your sorrows. He will turn your pain. He will turn your disappointments. He will turn your worries into joy. May mga bumabagabag ba sa iyo sa kasalukuyan? May mga alalahanin ka ba? Narinig mo yung sinabi ni Jesus? No? Lapit ka lang sa Kanya. Bibigyan Kanya ng kapahingahan, kagalakan, at babalik ta rin niya yung mga pains mo at problema mo sa kagalakan. Tayo manalangin. Let's bow down our heads and close our eyes. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kilalang kilala mo kami. Alam na alam mo ang aming pinagdadaanan. At marami sa amin, hindi madali. Kasi may dinadala kaming mga karamdaman. May dinadala kaming mga problema. May dinadala kaming mga pangangailangan. Pero natutunan namin ngayong umaga na lumapit sa iyo, makinig sa iyo, tingnan ang aming Ama sa langit at dalhin ang aming alalahanin at ang aming buhay ay i-align sa iyong kalooban. Kung meron dito na bigat, may dinadala ka, may kabalisahan ka, kung saan ka man nakaupo, tumayo ka lang at ipag-pray ka namin. At dadalhin natin sama-sama ang iyong alalahanin, ang iyong kabalisahan, ang iyong kasakitan sa Panginoong Diyos. Sapagkat mahal ka niya at nais niyang tulungan ka. Kung lalapit ka, magtitiwala ka sa Kanya. Meron ba? Yes. Meron ba? Huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alala. Salamat. Meron pa. Sige po. Salamat. Meron pa. Salamat. Meron pa. Sabi ni Jesus, come to me, all who are wearied, heavy laden, and I will give you rest. Salamat. Meron pa. Ayun, salamat. Sabi ni Isaiah, God's word will not return to me empty. Yes, praise God. Yes, praise God. Yes, salamat. Salamat. Meron pa. Salamat. Salamat po. Salamat. Salamat. Tayo po'y manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po sa napakalaking pagmamahal mo sa amin na ibinigay mo si Jesus. Hindi lamang upang maging guro, tagapagpagaling, kung hindi maging aming tagapagligtas, aming
Hari at Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus, na nabayubay ka sa krus, hindi dahil sa iyong kasalanan, kung hindi dahil sa amin, para bayaran ang lahat ng aming pagkukulang at mga kasalanan. At salamat, Panginoon, na nabuhay ka magmuli at ginapi mo ang aming huling kaaway, ang kamatayan. At dahil sa iyong resurrection power na meron kami, ang banal na Espiritu Santo, ang mga nakatayo ngayong umaga ay makakaranas din, hindi lang ng iyong presensya, makakaranas din ng iyong kapangyarihan na tutulong sa kanilang mapagtagumpayan ang kanilang mga pinagdaraanan. Panginoon, puspusin mo po sila ng iyong banal na Espiritu Santo. Payagan mong maranasan nila ang pag-akap mo. Payagan mong maranasan nila ang patnubay mo. At payagan mo pong maranasan nila ang pagtatagumpay laban sa kanilang mga dinadala. At Panginoon, dalangin namin na sa mga darating na araw, magpapatotoo sila. Dahil ang Diyos na nalapitan namin ngayong umaga ay buhay at matapat. Hindi siya nagsisinungaling. Ginagawa niya ang kanyang mga pangako. So ngayon pa lang, Panginoon, salamat po sa gagawin mo sa buhay ng aming mga kapatid na tumayo ngayong umaga at inilagak ang kanilang mga dalahin sa trono ng iyong biyaya. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nakakaupo na po.